Hi! Welcome to my vlog. I'm Atelet Belio. Magluluto po ako ngayon ng makapuno. Ito po yung makapuno. Bali, continuation na lang po yung pagkayod niya. Ayan na po. Nakayod na po yung iba. Iko-continue ko na lang. Kasi, inumpisahan niya ng nanay ko. Ayan, malambot po yan. Kayang-kayang i-scrape ng ganyan lang. Kayod lang ng kayod, guys. Hanggang sa ma-achieve natin ang ating gustong marating. Yan. Diyan ko ilalagay sa kaldero. Diretso na. Wala nang arte-arte pa. Bali, pangalawa na po yan. Yung pinakayod ko na yan. Hintay-hintay lang yun po. Matatapos din ako dyan. Ganyan po talaga. Mamagal po akong kumilos. Ito lang po. Sa mga nag-iisip kung paano malalaman ang makapuno versus regular na nyug. Sa makapuno po, hindi po yan umaalog. Hindi, pag inalog mo po yan, wala ka pong maririnig na tunog ng tubig sa loob. Kasi ang makapuno, malapot po yung tubig niya. Sobrang lapot po ng tubig, kaya hindi po umaalog yan. Unlike po sa regular na nyug, ay tumutunog po yung tubig. Yung makapuno, para po yung buko. Yung buko naman, punong-puno po ng tubig yun, kaya wala ka rin maririnig na umaalog na tubig. Same po sila ng makapuno. Yun lang. Yan pong inihiwalay ko na yan. Yan po ay yung nahalo ng yung maliliit na kulay brown ng bao. Pero hindi po yan madumi. Gusto ko lang talagang i-separate yung puting-puti versus doon sa mga nakasamang kulay brown ng bao. Pag nagkakayod, syempre, may sumasamang kulay brown.
Kasi dati nung una ginamitan ko po yan ng kayuran. So napansin ko, nahalo yung kulay brown na bao. Yung loob ng bao, nahalo. So, iniba ko naman. Ginamitan ko na lang ng kutsara at saka yung pang kayod ng buko. Yan, kung napapansin nyo, siniseparate ko yung mga kulay brown. Hindi kasi magandang tingnan pag may kulay brown. Pero malinis po yan. 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 Ang daming kulay brown na nakahalo. At saka, baka malunok po ng bata. Medyo matalas. Dapat pala hindi ko ginamitan ng kudkuran o kayuran. Ang pangit tuloy. Ayan. Isa-separate ko lang dyan yung kulay. Yung maputi na parte ng makapuno. Bale yung nakita nyo isineseparate ko kanina na may halong kulay brown ng makapuno. Kasi diba sa bao, may parts dyan na malambot na kulay brown. Yun hindi ko na sinama yun. Kasi hindi attractive tingnan. Ayan, tapos na po akong magkayod ng buko. Gusto ko lang pakita sa inyo yung yung parang malapot na sabaw niya. Nasa pinakailalim na po yung malapot na sabaw ng makapuno. Nasabi ko nga pala kanina siguro na buko. Anyway, buko din naman yan. Kaya lang makapuno talaga. Bali, paling-paling lang yung aking video.
Sasalang ko na po dyan yung makapuno. Bali, maglalagay lang po ako dyan ng asukal na pula. Depende po yan kung gusto mo ng ng white sugar or brown sugar. Kasi ako, mas gusto ko yung brown sugar kasi meron pang nutrients yung brown sugar compared doon sa white sugar. Kasi yung white sugar, kumbaga, parang wash out na yung yung nutrients. Ganun. Kaya mas gusto ko yung brown sugar at saka mas malasa ang brown sugar kumpara sa white. Yun lang. Sa pagsasalang po niyan, nasa medium fire ka lang po dapat. Kumbaga, hindi masyadong mahina, hindi masyadong malakas. Kasi, pag malakas, masusunog po yan. Kapag naman mahina, hindi po yan lalapot. Ang kailangan po nating ma-achieve ay yung lumapot po yung pagkakaluto ng makapuno para hindi po masira agad-agad. Nagdagdag nga po ulit ako dyan ng sugar kasi sabi ng nanay ko, nagdagan daw po ng sugar. Kasi ang kailangan po dyan ma-achieve yung preservation po ng pagkain. Kasi po ang asukal, serve as preservatives po yan. Kumbaga, tumatagal po ang pagkain kapag may asukal. Yun. Di ba po ang mga candy? Kaya minsan tumatagal ang mga candy. Kasi may sugar po sila. So, dyan po sa makapuno, medyo dadagdagan po natin ang asukal according to our taste. Kasi ang makapuno, kailangan din mo talaga yan ang matamis. Dapat matamis po ang lasa. Di ba po sa mga itinitinda sa tindahan ng mga candy na makapuno, matamis po ang lasa nila. Kasi may asukal. And sugar is preservatives. Kaya tumatagal po yung produkto. Yun lang. Yan pong makapuno, habang po nating hinahalo yan. Kaya po natin na hinahalo yung makapuno. Kasi para ma-achieve po yung consistency. Para lumapot po yung makapuno. And then, para hindi po masunog po yung ilalim ng makapuno. Kasi po, pag nasunog po yan, ay masama na po lasa at saka kulay tutong. Medyo may itim-itim na. At sa kalagitnaan na po ng video ito, kung maaari po sana, paki-like and subscribe naman ng aking video. And kung gusto nyo rin po, i-share. Maraming salamat po sa pag-share. Ayan po. At malapit na pong lumapot ang ating nilulutong makapuno. Maya-maya lang ay hahanguin ko na po yan. Pero hindi pa po yan nagtatapos ang lahat. Meron pa pong kasunod. Stay watching. At dyan po sa party na yan, hahatiin na po namin yan. Kukunin na nila yung party nila. Kukunin ko na rin yung party ko. So, yung sa aking napagpartihan, lalagyan ko po yan ng mas masarap na ingredients. Mas masarap. Mas gusto po ng bata. Yun.
ito po yung isa sa ingredients ng makapuno na gusto ko. Kondensada. Condense. Depende po sa brand na gusto nyo. Ako, ito na lang kasi yan lang naman ang available sa tindahan. So, bubuksan ko na po yan. Sa paggamit po ng kutsilyo, ingat-ingat lang po. Pero ako kasi, sanay po akong gumamit ng kutsilyo. Kasi taong kusina po ako. Pero kung hindi po kayo marunong gumamit ng kutsilyo, gumamit po kayo ng can opener. Ako kasi, sira na po yung aming can opener. Kaya ganyan po. At yan po sa kawali, isasalang na po natin ang condense. Nasa mahinang apoy lamang po ang condense. Kung ang kalan nyo po ay maximum of 5, 4, 3, ilagay nyo po sa 3. Para po hindi masunog agad-agad ang condense. Yan. Tuloy-tuloy lamang po ang paghalo niyan. Hinay-hinay lang po ang paghalo. At sa condense po, same lang po ang process ng pagluluto. Continuous lang po ang paghalo. Katulad po ng paghalo ng makapuno kanina. Kasi pag hindi po natin yan continuous ang halo, matututong po ang condense. At dyan po sa condense, para ka lang pong nagluluto ng yema. So, kailangan malapot po ang pagkakaluto niyan. Hindi naman po masyadong malapot. Kumbaga, banayad lang ang pagkalapot para maihalo po natin mamaya ang makapuno. Yun nga po. Ang purpose po kapag dahil kaya tayo luluto ng condense ay ihalo po natin yan sa makapuno. At ayan na po, kumukulo na po pala ang condense na niluluto natin. Kunting halo pa po para lumapot po ang ating condense. Sa yema po, pag magluluto po ng condense, hinahaluan po ng sugar. Pero dyan po, kahit hindi mo na po haluan ng sugar, kasi yung pong makapuno, may sugar na po yun. Okay na po yun. So, ihahalo na lang po yan sa makapuno with sugar na kasama ng nilutong makapuno. Diyan po sa part na yan, dahil kumukulo na po ang condense, ay mas mainit po ang temperature niyan. Kaya dapat mas consistent po ang paghalo. Huwag po nating titigilan ang paghalo. Kahit na dahan-dahan lang po yan. Dahil kung napapansin mo po,
Habang hinahalo po yan, may umaangat po na kulay brown. Ibig sabihin, matututong po yung ilalim yan. May tendency na matutong kapag tinigilan. Kasi umaangat na po yung kulay brown niya. At kunti lamang pong paalala na kapag po tayo nagluluto ng ganyang kainit na niluluto, ay huwag po nating hayaan na ang mga batang paslit ay tumabi sa atin habang tayo nagluluto. Kasi kung sakaling maglikot po sila, may pagkakataon o may tendency na sila ay matalsikan ng mainit na niluluto. O kaya mabanlian po sila.
At yan po sa part na yan, malapit na po natin ma-achieve yung consistency ng condense. At maya-maya lamang ay lalagay ko na po ang makapuno. At ayan, nailagay ko na ang makapuno. Konting halo na lang po yan. Hindi na kailangan lutuin pa ng matagal. Kumbaga, paiinitin lang yan. At pagkatapos, hahanguin na. Para lang mag-mix silang dalawa ng maayos. Ayan po, na-achieve na po yung consistency ng makapuno and yema. Yema na rin tatawag ko sa condense kasi mukha naman siyang yema nung niluto. Kaya okay na na makapuno with yema ang tawag ko sa niluto ko. Anyway, masarap naman po yan. Hindi naman po nakakahiyang ipakain o ipatikim. Konting halo na lang yan, tapos hahanguin na. Yan, malapot na. Okay na yan. Pag mga ganyang lumalaban na po yung kumbaga, pag hinahalo mo, nahihirapan ka na maghalo kasi masyado na malapot. Luto na yan. At maraming salamat po sa nag-like and subscribe at nag-share nitong aking video. At sa mga hindi pa po nakakapag-like and subscribe, pag-like and subscribe na rin po ang aking video. Konting tulong nyo na rin po para maparami ko ang aking mga subscriber. Don't worry, dahil sa next video ko, marami pa po kayong matututunan sa akin. Maraming salamat. Thank you and God bless you all. At yan po, titignan ko na po yung aking ginawa na makapuno with yema. Don't worry guys, masarap po yan. At yan, pagkatapos natin palamigin yan, pwede natin yan ilagay sa container. And then, pwede natin ilagay sa ref para hindi po lang gamin.